Tapos eto pa, isang problema nila. Lalo na patungkol po diyan sa diyan sa impeachment, mga bossing. Eto. Yung pagbabanta ng Vice Presidente po sa Presidente, mga kababayan, sa asawa ng Presidente at sa pinsan ng Presidente. Mahirap at yan po ang nakikita ko na talagang magdidiin sa kanila para ma-impeach ang Vice Presidente. Sabi dito, hindi na kinakailangan na i-prove pa kung may assassin ba na hinire ang Vice Presidente para sa pag-establish ng grave threat. Kasi di ba nakasuhan ng Vice Presidente? Ano sabi dito? Abogado.com, no? .ph. A grave threat remains a threat even if it comes with a condition and prosecutor. Kahit anong sabihin ng mga DDS dyan, conditional naman iyon ganito naman yun. Kapag ka namatay naman siya, saka lang yun mangyayari. Threat pa din iyon. Pagbabanta pa din sa buhay ng Pangulo at hindi po simple na tao ang nagbanta lang po. Vice Presidente po na alam natin na ang background at may history sila na sabi, tsumutsugi daw. Base doon sa mga balita. Di ba? At yung pinagbantaan po, hindi naman po simpleng tao na kagaya lang natin. Yun ang kawawa tayo. Tayo pa kaya ng mga simpleng tao lang. Kung presidente, kayang-kaya na pagbantaan, paano pa kaya tayo na hindi agree doon sa kanilang pamamalakad at hindi tayo agree doon sa kanilang mga ginagawa, di ba? Game. A grave threat remains a threat even if it comes with a condition and prosecutor do not need to prove that an assassin was hired to establish it. According to former Far Eastern University Law Dean Mel Santa Maria said, grave threat is a declaration to commit a wrong that causes fear in someone. Yes. Ikaw ba naman pagbantaan ka sabihin, oy, yari ka sa akin. May inutusan na ako. Napapatay sa iyo. Tuliro ka na nun. Hindi mo na alam kung ano gagawin mo nun. Maapektuhan na yung pag-uutak mo nun. Diba? Tapos Vice Presidente pa ang magbabanta. Ang nakikita ko talaga Kaya tingin ko din mga bossing, doon sa impeachment nila, sa impeachment, inuna na po yan, inilagay na yan doon sa pambungad. Ano po? Kasi alam nila yan yung pinakamalakas. Kung tayo mga kababayan, lahat tayo, narinig po natin kung paano po nagbanta ang Vice Presidente. Sabi nga ni Ma'am Emily Salinga, mag-like daw kayo dahil kanina 1,000 viewers tayo. Ilan na ba like natin? No? 450 ang like, tama ba? Paabutin nyo na ng paabutin na ng 500 yan, no? Sabi ni Emily Salinga, malinaw na malinaw ang sinabi na pagbabanta. Correct. Di ba? Mahirap na nila ipagtanggihan. Kaya tingnan nyo yung kanilang mga lawyer. Saan po sila pumupunta at puro po yung mga pambala nila. Puro sa teknikalidad po, mga kababayan. Kasi kapag pumunta na sila at rumekta na doon mismo sa pagbabanta ng Vice Presidente, wala na. Ang hirap na po. Kung yung mga lukot nilang mga pagmumuka, kapag idinidepensa ang Vice Presidente, mas lalo hong malulukot yung mga yan, mga kababayan. Di ba? Mas lalo pong, ewan ko na lang, mataranta yung mga yan. Tapos tignan nyo pa, lawyer versus lawyer. Lawyer ng prosecution at lawyer ng depensa nila. Para pong mga mga estudyante lang ho itong mga ito. Sila Narbasa, sila yung isa, tsaka yung isang babae. Yung pwede yung misleading question. Di ho ba? Kung ipagtatapatin mo yung mga dalawang grupo ng lawyer, talagang wala. Mahihirapan po sila, mga bossing. Kaya ngayon, ang kinakapitan na lang ng mga DDS ay kailangan daw 16
yung boboto para ma-impeach si Sara Duterte. Ano po ibig sabihin nun sa atin? Ibig sabihin nila, yan, si BTS Army, shoutout, 493 na like. Ibig sabihin nun nila, mga kababayan, Tato, shoutout sa iyo, at I am Batman, na kahit sa tingin nila, guilty ang Vice Presidente, okay lang. No? Basta at least 16 pa din yung dapat iboto. Kaya matatalo pa din daw ho tayo, mga kababayan. Tingnan na lang ho natin kung masusunod pa yung 16 na yun o bababa ho, mga boss chief amo sir. Anyway magsama-sama tayo mamayang gabi po, mga kababayan. Naka-live tayo, ganap na alas 8 ng gabi po. At si Kibuloy, sana kung sino man yung mga nasa paligid ni Buloyski, alalayan ninyo. Baka atakihin yan sa mga balita na sunod-sunod na mangyayari. At baka Monday, biglang sabihin, ililipat na si Kibuloy ngayong araw. Aray ko po, mga DDS.